Hello ka-trade, shoutout natin. Hello ka-trade, shoutout po natin yung nag-comment sa video natin. Ba't po may ibang review sa RoboForex na scam daw sila at bad support? Hihi, like Trustpilot, kakalito. Gaano ka-stable ang platform na yan? SEC registered ba? Baka i-ban din yan. So, kung i-search natin sa Google ka-trade, yan, RoboForex review. Yan, so lalabas dito ang website ng investing.com saka yung Trustpilot. Okay? Tapos meron din ditong forum sa Reddit. Okay? Check natin. So dito sa investing.com nakalagay dito na yung score ay 4.4 stars. Okay? So meron ditong pros. Ito yung pros. 12,000 trading instrument. Ayan. Yung cons, no crypto trading. So wala palang crypto ang RoboForex. Tapos high spreads. Yung spreads yun yung trading fee. So dito naman sa Trustpilot, so makita natin na yung nagsabi ng 5 star 44% lang, yung nagsabi ng 1 star 44% din. Okay? So may mga comment din dito. Ayan, very bad support, average broker. So yun sabi, yung customer, pangit daw yung support. Hindi magandang broker. Yun yung review. May nagsasabi rin na good, wala siyang problema sa services. After 1 hour, 4 hour, yan. Meron din ditong withdrawal nightmare na nagka-problema siya sa withdrawal. Ayan. Tapos meron din dito nag-comment na na-withdraw niya yung balance niya. Walang problema. Bad experience, pero na-recover naman daw. Ayan. So maraming bad review, marami ring good review. So ganun talaga ka-trade kapag review ng mga users. Meron talagang users na bad yung review, hindi nagustuhan yung services nila. Halimbawa, nagkaroon ng malaking spread, tapos nalugi. Yun. O kaya yung kadalasan yung mga bago tapos biglang nalugi. So yun, nagkakaroon sila ng bad review. Okay, meron din naman na good review. So kahit ano naman, example, Jollibee, maraming nagsasabing hindi masarap, maraming nagsasabing masarap, ganun yun. Kasi kung ikumpara natin dito sa XM, ito XM, legit na broker to, kilalang kilala sa Pilipinas, maraming nagtitrade dito. Yung tutorial ko sa Forex Trading, XM yung pinopromote ko, pero wala silang stocks kasi, wala silang stocks na real stocks na may dividends. Meron sila yung CFD, yung hindi real stocks, walang dividend. So, marami rin siyang review. Tingnan natin sa Trustpilot. So, dito nga, 3.1 star lang siya. 49% ang 1 star, 5 star, 37% lang. Ayan. So, may nagsasabi na hindi na credit yung 11,000 USDT niya. May nagsasabing very good broker. Okay? Meron ding scammer where is investigation going. Check display, minimum deposit, may scammer, XM gold option is a scam. Yan. So maraming nagsasabing ganun. So yan kasi, opinion kasi yan ng user. So di kasi maiwasan sa dami kasing mga user na nagtitrade, merong minsan hindi naintindihan. Katulad sa withdrawal, na akala nila hindi pumasok yung withdrawal nila kasi nag-deposit sila gamit ang crypto or credit card. Tapos winidraw nila sa bank account or GCash, hindi talaga papasok yun. Kasi kung anong ginamit sa deposit, doon din papasok ang withdrawal. Minsan naman sa credit card, nagkakaroon ng problema. Ang problema noon kasi isisend ng XM yung pera, mapupunta yon sa parang may nagpa-process papunta sa bangko. So minsan, nahahang doon sa gitna. Okay, hindi na pa-process nung nagpa-process para pumasok sa bank credit card. So, natatagalan yun. Minsan naabot ng 1 buwan, yung iba nga 3 buwan bago pumasok. So, pero nagkakaroon, di talaga maiwasan kahit sa ang broker, meron ganung problema kasi sa payment processing yun. Pero nasusolve yun. Yun nga lang, medyo hassle. So, kadalasang nangyayari doon kapag gumagamit ka ng mga card. Pero hindi yung sabihin na scam na sila. Mga legit na broker sila kasi ang titingnan natin kung licensed at regulated ba sila. So halimbawa XM, so ito international broker ito, licensed sa Australia, sa Europe, sa Cyprus,
FSC sa Belize, sa United Arab Emirates, sa Dubai, license din ito, sa South Africa. So 5 yung licenses ng XM. Okay? Kaso nga lang, walang license sila sa Pilipinas kasi wala namang regulator sa forex trading sa Pilipinas. Okay? So yun yung importante. Basta license at regulated yung broker at hindi lang sa isang bansa, maraming bansa international. So legit yun, walang problema doon. Pero hindi maiwasan na maraming pangit na review. So ang RoboForex naman, license at regulated ito sa tatlong bansa na lang active yung license niya ngayon, sa Europe, sa Cyprus, sa Belarus, sa Belize. So sa United Kingdom, na-revoke na yung license nila, siguro kailangan pang i-renew. Okay? Pero license at regulated itong broker na ito. Okay? So dito lang sa Cyprus, sa Europe, mabigat na regulators na ito, na regulation. Di ba? So yung regulator sa atin, SEC, so ang nire-regulate nila mga business lang sa Pilipinas. So ang tanong ni IRENS 7719, gaano ka-stable ang platform na yan? SEC registered ba? Baka i-ban din yan. So ang RoboForex, masabi natin na stable na company or broker kasi since 2009 sila. So nasa mga 15 years na sila. 15 years experience sila sa industry bilang isang broker. Tapos license at regulated sila. So meron din silang mga award. Okay? So para sa tanong naman kung baka iban din sa Pilipinas, so posible rin kasing mangyari yun, ka-trade. Kagaya ng Binance, ayaw ng Pilipinas sa Binance kasi merong mga crypto broker sa Pilipinas. Isa rin yung sa dahilan. Example, yung alam mo, Gcash, meron bang crypto? O kaya yung coins.ph. So, kumpanya yun sa Pilipinas. So, dapat, ang gusto ng Pilipinas, yung mga Pinoy, doon lang mag-invest para di na lumabas yung pera. Kaya, binan nila yung Binance. Pero, kahit binan nila yung Binance, katulad ko, doon pa rin ako sa Binance nag-crypto kasi parang doon ako sanay. Doon ako nadadalian. So, wala pa rin problema sa pag nag-withdraw ako ng pera, wala pa rin problema, hindi naman na-apektuhan. Yung website lang na block, pero meron kasi ginagawang settings yun sa internet para ma-access pa rin kahit naka-block. Okay? So, ganun din sa eToro stock market naman. So, nangyari sa Pilipinas, yung stock market investor sa Philippine stock market, lumilipat sa eToro. So, wala na yung kita yung stock broker sa Pilipinas, kaya tingin ko yun yung dahilan kaya pinatigil na ang eToro sa Pilipinas. Pero itong RoboForex, halo kasi yung market nito, lahat ng market, crypto lang pala yung wala. Forex, stocks, at marami pang iba, meron sila. Kaya tingin ko para itong Binance, kahit i-block ito ng Pilipinas, so ma-access mo pa rin yung account mo. Wala pa rin problema, mapag-invest ka pa rin, mapag-withdraw pa rin. So yun ka-trade, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo.